Ang kasaysayan ng kulturang Pilipino ay makulay, buhay at puno ng mga yugtong minsan lang dumaan ngunit nag-iwan ng mas malalim na marka sa ating mga puso. Sa paglipas ng panahon, bunsod ng mabilis na takbo ng teknolohiya at pagbabago ng pamumuhay, maraming mga bagay na naging uso noon ang tuloy ng naglaho at naging bahagi na lamang ng ating mga alaala. Ang mga usong ito ay hindi lamang basta mga lumipas, sila ang mga sumasalamin sa kawalang malay ng ating kabataan sa mas simpleng pakikipagkapwa-tao at sa kakaibang hilig ng mga Pilipino na mag-imbento ng mga paraan upang maglibang at makakonekta sa isa't isa. May isang panahon sa Pilipinas, partikular noong huling bahagi ng 90s hanggang 2000s, kung saan ang hip-hop at jologs culture ay naghari sa larangan ng pananamit. Ang mga kabataan noon ay makikitang nagsusot ng mga naglalakihang mga t-shirts na may mga tatak tulad ng FUBU, South Pole, Tribal at Johnny Blaze na abot hanggang tuhod ang haba. Sinasamahan pa ito ng maluluwag na maong na halos sumasayad na sa semento at tinatapos sa pagsusot ng makakapal na sapatos o di kaya na may tsinelas na may makapal na swelas. Ang usong ito ay naging mukha ng street fashion sa bansa, ngunit sa pagpasok ng mga minimalist at slim fit trends, ang pormahang ito ay tinuturing na lamang na nakatutuwang bahagi ng lumipas. Bago magkaroon ng Facebook About Me o mga bio sa Instagram, ang slam book ang pinakasagradong libro ng pagkakaibigan sa mga paaralan sa Pilipinas. Tuwing darating ang bawat pagtatapos ng school year, ang bawat estudyante ay nag-aagawan na mapanagutan ang kanilang slam book sa kanilang mga kaklase at mga crush. Naglalaman ito ng mga klasikong tanong tulad ng Who's Your Crush, What is Love at Define Yourself in One Word. Ang pagbabasa ng sagot ng iyong lihim na minamahal ay nagdudulot ng matinding kilig, habang ang pagpili ng kulay ng ballpen na gagamitin ay isang seryosong desisyon. Ngayong digital na ang lahat, ang physical na slam book ay naging isang relics na lamang ng lumipas. Isang malaking bahagi ng bonding ng pamilyang Pilipino tuwing weekend ang pagpunta sa pinakamalapit na sangay ng Video City o mga lokal na tindahan ng pag-arkila ng pelikula. Ang pagpili ng papanooring palabas sa pamamagitan ng pagtingin sa mga nakapila na plastic na case ng VHS o VCD ay isang masayang ritual. May kalaki pa itong mga takot dahil kapag na-late ka sa pagsasauli, may multang naghihintay at kailangan mong i-rewind ang tape bago ibalik. Ang amoy ng aircon sa loob ng video rental shop at ang excitement na makakuha ng kopya ng isang bagong palabas ay isang karanasan na tuluyan ng pinatay ng Netflix at iba pang streaming platforms. Ang mga kalsada ng Pilipinas noon ay hindi pa pinatatakbo ng mga sakyan ng mga online delivery. Ito ay pag-aari ng mga batang naglalaro ng text at pogs. Ang text ay maliit na baraha na may mga guhit ng mga sikat na anime o teleserye at may mga nakasulat na mga linya ng dialogo. Ang pogs naman ay mga pabilog na karton na may iba't ibang disenyo. Ang sining ng pagpaspas ng text gamit ang mga daliri at ang pagtaya ng sarili mong koleksyon ay nagdala ng matinding adrenaline sa mga kabataan. Ang mga laruang ito na nakatago sa mga lumang kahon ng sapatos ay patunay ng isang panahong mas pinahalaga ng pisikal na laro kaysa sa screen ng tablet. Noong kalagitnaan ng dekada 2000, naging uso sa mga kabataang Pilipino ang pagiging emo o emotional. Ito ay hango sa impluwensya ng mga foreign bands tulad ng My Chemical Romance, Paramore at Chico Sai. Ang uso na ito ay may striktong panuntunan. Kailangan mo magsuot ng itim na damit, skinny jeans, checkered na sinturon at ang pinaka-importante sa lahat, ang buhok na may mahabang bangs na halos tumatakip na sa isang mata. Sinasamahan pa ito ng mga malungkot na status sa Friendster. Ang kakaiba at madilim ngunit masayang yugtong ito ng youth culture ay isang phase na marami ang natatawa na lamang kapag naaalala ngayon. Noong ang musika ay hindi pa nakaimbak sa cloud, ang pagpapahayag ng pag-ibig ay ginagawa sa pamamagitan ng paggawa ng mixtape. Maghahabang ka sa radyo para i-record ang paboritong kanta ng iyong iniibig gamit ang cassette tape, habang idinarasal na huwag magsalita ang DJ sa gitna ng kanta. Kapag naman nakain ng cassette player ang tape, ang mahiwagang solusyon ay ang pagpapasok ng dulo ng lapis o ballpen sa butas ng kaset upang dahan-dahang iikot at ayusin ang naluray na ribbon. Ang ganitong antas ng tiyaga at pagmamahal sa musika ay isang bagay na hindi na mauunawaan ng henerasyong sanay sa Spotify. Noong 2002 World Cup, naging uso ang gupit ng Brazilian football star na si Ronaldo na kalbo ang buong ulo, maliban sa maliit na tatsulok na buhok sa tapat ng noo. Sumunod naman dito ang Shaggy o Wolf Cut noong panahon ng F4 at Meteor Garden, kung saan ang mga lalaki nagpapahaba ng likod ng buhok habang manipis ang itaas.
Ang mga barberya sa Pilipinas noon ay puno ng mga posters ng mga gupit na ito, na ngayon itinuturing na lamang ng mga nakakatuwang pagkakamali ng fashion. Bago maging malaya ang pag-download ng mga kanta at wallpapers sa cellphone, ang mga Pilipino ay gumagastos ng malaking halaga ng load para lamang sa mga monophonic at polyphonic ringtones, pati na rin sa mga black and white na pixel logos. Sa mga huling pahina ng mga sikat na magazines tulad ng K-Lite o Songbook, may mga listahan ng mga code. Halimbawa, text getring 1234 to 2346. Ang bawat text ay nagkakahalaga ng 15 pesos hanggang 30 pesos. Ang panonood sa iyong Nokia 3310 habang dahan-dahang naglo-load ang binuong tono ay isang mamahaling kaligayahan na hindi na natin mararanasan ngayon dahil sa mga libreng MP3 at high-definition wallpapers. Bagamat may mga computer shops pa rin ngayon para sa mabibigat ng online gaming, ang kultura ng lumang computer shop noong unang bahagi ng dekada 2000 ay iba ang timpla. Ito ang panahon ng dial-up internet na gumagawa ng mga kakaibang tunog kapag kumukonekta. Ang mga kabataan ay nag-aabang sa labas ng shop para sa PisoNet o kaya naman ay nagbabayad ng 20 pesos kada oras para lamang mag-chat sa Yahoo Messenger gamit ang mga makukulay na webcams, maglaro ng Ragnarok Online, Gunbound at mag-surf sa Pinoy Exchange. Noong ang load ay tinuturing na kasing kahalaga ng totoong pera, ang mga Pilipino ay naging mapagmalikhain sa pagtitipid. Uso noon na mag-text ng pa-load naman kahit piso sa mga kaibigan o magulang upang makasabay sa Unli Text promo. Bukod dito, naimbento rin ang kulturang missed call kapag ang isang tao ay walang sapat na load para tumawag. Riringan kanya ng kanyang kausap ng isang babae at ibababa ito. Ang bawat bilang ng ring ay may katumbas na kahulugan na napagkasunduan na noon pa. Isang ring, ibig sabihin ay nandito na ako. 2 ring naman ay pauwi na ako. Ang ganitong antas ng malikhaing pagtitipid ay tuluyan ang naglaho dahil sa unli calls at mga libreng internet-based calling apps. Noong kalagitnaan ng dekada 2000 hanggang 2015, ang mga computer shop sa Pilipinas ay hindi lamang lugar para mag-search ng mga tula o mag-print na assignment. Ito ang naging katedral ng mga kabataang lalaki dahil sa larong Defense of the Ancients o Dota 1 na tumatakbo sa pamamagitan ng local area network. Walang internet matchmaking noon, ang kalaban mo ay ang katabing computer o ang katabing shop. Dito na uso ang sigawan ng Retreat, SS in Nevermore, at ang maalamat na kantang Dota o Ako ng Aiki. Kakaibang gawin ng pustahan kung saan ang pusta ay maaaring 1 oras na bayad sa computer, isang bote ng soft drinks o isang platitong pansit kanto na may kasamang kanin. Ang mga shop noon ay puno ng usok ng katul, amoy ng pawis at hiyawan ng mga minsan ay nagwawakas sa totoong suntukan sa labas. Ngayong lipas ng Dota 1 at pinalitan ng Dota 2 at Mobile Legends sa kanika ng mga cellphone, ang kultura na magkakatabing sumisigaw sa madilim na computer shop ay tuluyan ng naglaho. Bago tuluyang nakulong ang mga bata sa loob ng mga kwarto, hawak ang kanilang mga tablets at cellphones, ang mga kalsada sa Pilipinas tuwing alas 4 ng hapon ay nagiging isang malaking palaruan. Dito nagaganap ang mga larong pinatatakbo ng purong lakas at liksi tulad ng patintero, tumbang preso, langit lupa at 10-20 na paborito ng mga kababaihan. Ang gawi ng pagtawag sa kalaro sa labas ng kanilang bahay sa pamamagitan ng pagsigaw ng kanilang pangalan sa tapat ng gate ay isang mahalagang ritual. Ang larong ito ay may natural na alarm system, ang paglubog ng araw o boses ng nanay na sumisigaw na para mag-orasyon. Ang ganitong uri ng malayang pisikal na pakikipag-ugnayan ay hindi na makikita sa mga subdivision at kalsada ngayon dahil sa pangambang pangkaligtasan at pagka-addict sa mga online games. Ilan lamang ang mga ito ang nauso noon sa Pilipinas na siguradong marami sa mga ito ngayon ay hindi na natin maibabalik. Bagamat ang mga bagay na ito hindi na muling babalik sa ating mga kalsada, paaralan at tahanan, ang mga alaala at karanasang idinulot ng mga ito ay mananatiling permanenteng nakauwit sa kasaysayan ng ating bansa. Sila ang nagsisilbing paalala na minsan sa ating buhay, naging masaya tayo sa mga simpleng bagay. Sa isang pirasong karton ng laruan, sa isang maikling text message na pinagpuyatan o sa isang kanta na pinatugtog mula sa isang naluray na tape, ang mga lumipas na usong ito ay ang tunay na patunay na ang pinakamagagandang bahagi ng ating kabataan ay hindi ang mga mamahaling gadget, kundi ang mga simpleng kwento at koneksyon na ating binuo ng magkakasama.